Hey guys! Welcome back to my channel! Okay. So today, gagawa tayo ng full face using my all-time drugstore favorite. So itong mga makeup na to, ito yung mga madali lang hanapin na nasa SM, nasa Robinsons department stores, baka nasa grocery. Ayun. Lahat ng makeup ko ay galing sa drugstore. Hindi ko pa carry mag-high-end. Estudyante pa lang tayo, taghirap pa. Umaasa pa lang sa magulang sa allowance. And magre-recommend din pala ako ng mga products sa inyo sa drugstore. Para sa mga beginners din, para malaman din nila kung ano yung mga makeup na bibili nila. Ito naman, sarili ko lang opinion, ha? Huwag nyo naman masamain. Lahat ng tao ay may sariling opinion. Okay. So, sa primer, ang pinakamura at ang pinakamasasuggest ko sa inyo is itong Quick Effects na No Shine Mattifying Primer. Okay, maganda to as in na susmoothen niya yung skin ko. Tapos parang na-enhance yung coverage ng foundation. Tapos, sa oiliness, parang okay lang. Hindi niya na-control yung oiliness ko, pero yung dagdag coverage sa foundation, ayun yung gusto ko sa kanya. Kaso nga lang, nag-allergies kasi ako dito. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing ginagamit ko siya, pagkatanggal ko ng makeup ko, lagi akong nangangati. Tuwing ginagamit ko to, nagkakataon na ito palagi ginagamit ko yung Dream Satin Skin. Dati pa man, ginagamit ko na to ng ito lang, wala namang kate. So, ito yung gagamitin ko ngayon, yung LA Girl Pro Prime. Pro Prep pala. Hindi ko nga lang sure kung magkano to sa department store, pero ilalagay ko na lang yung prices sa description box. So, hindi ko pa siya natitest, hindi ko pa siya nare-review ng full day na kung gaano ba katagal mag-oily, ganun. So, sa pagpa-prime, hindi kailangan lagyan ang buong mukha ng primer. Dito lang sa may madaming pores, sa madalas kang mag-oily, at saka sa mga places na madaling mawala yung foundation. Tsaka, lalagyan ko na rin pala yung eyes. Wala kasi akong eyeshadow primer. Hindi kasi ako nag-eyeshadow primer. So, ginagamit ko lang dyan primer at saka concealer. Okay na yun. Okay, sa foundation, ang all-time favorite ko talagang foundation ay itong Maybelline Dream Satin Skin. Wala na sa kalahati ito, maubos na siya. Ang shade ko dito is in B3. Isa pang favorite ko is from Maybelline din, yung Fit Me. Ang shade ko dito is 220, kaso medyo ano kasi ito sa akin, medyo ashy. So, parang equal lang yung love ko sa kanilang dalawa. Kaso, hindi ko kasi shade to, kaya ito yung gagamitin ko today. Maganda rin daw yung L'Oreal Infallible na Pro Matte. Kasi hindi ko pa kasi natatry, hindi ko pa nare-review. Ang gusto ko kasi dito, whip, yung parang sobrang fluffy niya. Tsaka sabi kasi ng Maybelline, maganda daw tong Dream Satin Skin na ito sa mga dry skin. Tapos mas okay daw yung Dream Velvet. Hindi ko alam hindi ko pa kasi natatry yung Dream Velvet kasi kontento pa ako dito sa Dream Satin Skin. Comment nga kayo sa comment section kung na-try nyo na yung Dream Velvet and kung nagustuhan nyo ba, kung maganda ba talaga yun for oily skin. So, ang two favorite concealers ko ay itong Maybelline na Fit Me, 299. At itong LA Girl Pro Conceal. Hindi ko alam kung magkano yung price. Ilalagay ko na lang sa description box. Ito, ang shade ko dito is 20 Sand Sable. And then dito, ang shade ko is Pure Beige. So, itatry natin ngayon sa aking face kung ano mas pak na coverage sa kanilang dalawa. Pag nag-concealer ako, hindi ako bongga mag-concealer. Like, okay na yan sa akin. Tapos ditong side yung Maybelline. So, feeling ko kasi, mas shade ko kasi itong Pro Conceal. Ito kasi lighter sa skin tone ko. So, parang nababrighten niya yung eyes. Ito hindi. Parang na-cover niya lang yung ano. Okay, kung sa shade yung pagbabatay, mas gusto ko itong Pro Conceal kasi shade ko talaga siya. Alam niyo yun. Pero kasi yung Fit Me, na-try ko na siya. Marami na rin akong events na napuntahan na yung Fit Me yung gamit ko. At okay naman. So, pagdating sa face powders, dalawa yung masasuggest ko sa inyo. Itong Nichido Final Powder. Ang shade ko dito is in Creamy Glow. And itong Fashion 21 na loose powder na shade number 1. Okay, itong Nichido Final Powder, ginagamit ko to sa kahit anong foundation na match sa skin tone ko or darker sa skin tone ko. Hindi naman siya nakakadagdag na masyadong coverage, pero dahil ganyan yung kulay niya, medyo lighter sa skin tone ko. Pag dark yung foundation, ito yung ginagamit ko para mapalight pa na kahit konti lang. Tapos, ito namang Fashion 21 na loose powder in number 1. Yellow undertone kasi siya, as in yellow. So, ginagamit ko to kapag maputi sa akin yung foundation. Para pag nilagay ko siya, para magkakaroon siya ng warmth sa face. Tapos, kahit medyo konting nagtotone down siya sa akin. And since ka-shade ko ngayon yung foundation ko, yung Dream Satin Skin, etong Nichido yung gagamitin natin. Kumukuha na lang ako ng mas maliit na brush para ilagay dito sa under eyes.
Ayan pala eh. Ayan pala eh. Mas okay pala yung ganyang naka-zoom eh. Ay, ano ba yan? Trisha. So, pagdating sa pangkilay, ang ultimate favorite ko, kung powder ang gusto nyo is itong EB Advanced Eyebrow Kit. Ano lang to? 200 pesos, 199. Pero kung naghahanap kayo ng mas mura, ito yung masasuggest ko, yung Nichido na eyebrow pencil. Ang shade nito is in dark brown. And 60 pesos lang to. Tapos meron ka na rin kasamang brush. Pero gagamitin ko ngayon is itong EB Advanced Eyebrow Kit kasi halos everyday ko to ginagamit. Ayan, 3 colors na siya. Tsaka meron siyang wax. So, ito yung ginagamit ko palagi. Ayan, yung darkest brown. Meron na rin siyang brush tsaka ne. Kaya, okay na okay to. Lalo na pag dinadala ko to sa school. Kasi pag biglang may nakita akong book dito tulad niyan. Pag gusto ko ng on flick talaga na kilay, kinakaluan ko siya ng wax para shape tong kilay ko. Tapos pag fini-fill in ko na lang yung pinakagitna, yung mga sparse area, powder na lang yung kinukuha ko. Hindi ko na siya nilalagyan ng wax. Nawawala yung eyelash curler ko ng Nichido. Maganda yun eh, 75 pesos. Nawawala. So ginamit ko na lang muna itong heated eyelash curler. Wala to sa drugstore pero meron to sa online shop, sa Inday online shop. Ang pinaka gusto kong crease color ay itong Nichido Powder Blush in the shade Cool Rum. And ayan, 88 pesos lang siya. Lalagay ko siya dito sa crease area para magka-1. Pasensya na ako medyo madilim kasi ano yung makulimlim sa labas. Tapos kumukuha pa ako ng isa pang malinis na brush para maano yung edge. Tapos kukuha lang din ako ng ganitong brush. Maliit na patusok. Ilalagay ko dito sa under. Tapos ang susunod natin gagamitin ay itong Ever Bilena na pink palette. Ito gustong gusto ko tong palette na to. 150 pesos lang to sa Watsons. Gusto ko siya. Tsaka nagagamit ko kasi yung applicator niya. Kukunin ko ito at saka itong shade na to. Ayan. Lalagay ko lang siya sa buong eyelid. Biblend ko na lang ulit yun. Tapos itong darkest shade, nilalagay ko lang siya dito sa outer para magkaroon siya ng itim-itim dyan. Para magkaroon ng depth. Lalagyan ko rin pala ng konting-konti lang dito sa baba. Tapos, kinukuha ko itong shade na ito. Lalagay ko siya dito sa inner corner. Tapos medyo inaangat ko rin siya. Pero hindi fully. Sobrang konting inner part para magkaroon lang siya ng ombre effect. So, sa mascara, dalawa yung favorite ko. Ito yung pinaka-favorite ko. Itong Hyper Curl Mascara. 199 to sa Maybelline. Pero nagsisale siya ng 149 kaya dun tayo bibili sa 149. Saka ito rin LA Girl na Lash Fiber. Hindi ko lang sure kung magkano to exactly. Lalagay ko na lang sa description box yung price. Ang gusto ko dito, na-volumize niya talaga yung lashes. As in, lengthen, volume, tapos nagsistay yung curl. So, hindi ko gusto sa kanya yung pinaka-wand. Although, gusto ko yung naka-bend yung wand niya para maano sa eye shape. Kasi sobrang sobrang hairy. Sobrang haba ng hairs. Kaya, palagi akong nalalagpasan ng mascara. Pero maganda talaga tong mascara na to. Ito namang isa, gusto ko dito. Yung wand. Ayan, sobrang nipis. Kasi yung bristles niya, parang silicone. Ganon. Hindi siya katulad nito na parang brush talaga, parang hair. Hindi madaling magkalat. So, gagamitin ko muna ito, yung LA Girl. Tapos, ipapatong ko yung Hyper Curl. Ito kasi nalalamitan niya yung lashes. Ayan yung effect noong LA Girl. Pwede nyo naman gamitin kahit isa lang. Ako lang gusto ko lang kasi yung, alam niyo, yung bababong na mukha ng falsies. Pero hindi ka ng falsies. So, sa lower lashes, mas gusto ko itong gamitin kasi nga hindi siya mataba yung wand. Okay, so pagdating naman sa blush, contour, and highlight, itong detail, contour, and blush effects, kaso mahal kasi to for 199. And sobrang dalang lang nito mag-sale ng 350, so hindi ko yon. Although maganda yon, talaga maganda yun, matagal ko nang ginagamit yon. Medyo mahal kasi siya. So, itong Ever Bilena Blush Duo yung ginagamit ko. So, ang shade nito is in Baked Pink. And for the highlight, pwedeng-pwede nyong gamitin itong pink palette, itong shade na ito. Matagal ko na rin itong ginagamit. Kaso kasi ito medyo chunky siya. Since parang eyeshadow siya, buttery yung texture niya. Chunky siya pagdating sa cheeks. Kung gusto niyo naman ng fine na highlight, ito yung masasuggest ko, yung LA Girl Strobe Light, strobing powder, and ang shade nito is in 90 watt. So, para fair doon sa dalawang gagamitin nating highlight, isang face ko na lang sila gagamitin. Okay, so for the blush and contour, ito yung gagamitin ko. Tsaka pag sa blush, mas madaling mag-build kaysa magbawas ng blush. Ay, hindi ko pala natakpan yung mga dark spots ko. Ano ba yan? Bad trip. And for the contour, hindi ako mahilig mag-contour kasi feeling ko walang ka-contour-contour sa face ko. Yung ilong ko lang. Pero kasi yung face ko, tingnan nyo, parang may sarili na siyang ka-contour ka na. Hindi ko ma-explain, pero hindi ako mahilig mag-contour. So, ditong side, papakita ko sa inyo ito, gamit itong Ever Bilena na pink. Makikita nyo dyan, parang chunky, parang buo-buo yung pigment niya.
Ayan, ayan, ayan yung highlight niya. Kita niyo naman. So, ito yung sa Everbillen na na-highlight. Ito siya, ayan yung color niya. Sobrang fine kasi ng powder nito. Hindi siya chunk-chunk. Talagang nakakalat talaga siya dyan sa buong brush. Sobrang fine ng powder niya. So, ito ulit yung sa EB. Tsaka yung sa EB pa, para meron siyang pink na highlight na kinrot. Tapos, ito yung sa LA Girl. Ito na rin yung gagamitin ko dito sa nose bridge. Pagdating sa lipstick, ang pinaka-favorite kong kulay at formula, itong Nichido Satin Moist na lipstick. Ayan yung shade niya, Ibiza. 150 pesos lang to guys sa Nichido. Ayan yung kulay niya. Ang ganda niya kasi. Tapos ito kasi parang meron siyang shine kasi nga satin moist. Hindi mo naman siyang i-mattify na bablat mo tapos lalagyan mo ng powder. Alam niyo yun. Pag may mini-makeupan din ako, pag pro makeup, ganun. Ito yung ginagamit ko kasi bagay ito sa lahat eh. Sa lahat ng skin tone, alam niyo. So, ito na ang aking face. Diba? Ang fresh. Grabe, ang puti ko. So, ito na po ang aking full face gamit ang aking drugstore favorites. Thank you guys so much for watching and sana may na-share ako sa inyo na maayos na matino. Alam niyo. Thank you guys so much for watching and don't forget to subscribe for more kalokohan ka din from me. So thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!